Hello, so ako po si Madam P. At ito yung reading natin for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Take only what resonates. Para sa mga gusto mo pa personal reading, punta ka na lang sa aming Facebook page, Madam P. Ayan, may mga admin ako na mag-a-assist sa inyo. So, doon ka na lang mag-inquire kung paano magpabook ng personal reading. So, again, this is for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Take only what resonates. Pa-comment na lang dyan sa baba kasi ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares, guys. Kahit heart-heart lang, smiley, tuldok, malaking bagay yun sa akin. So, sana mag-iwan ka ng comment sa baba. So, for the sign of Leo, please. For the sign of Leo. Okay, simulan na natin. Messages for Leo. Ano ba yun? Wait lang guys, ayusin natin. For the sign of Leo, please. Timeless love reading. Ayan, i-focus ko lang. Two of Wands is here. What's with the Two of Wands? Two of Wands is clarified with the Six of Swords and the Ten of Swords. Okay. So, nakikita natin unti-unti ka na nakamove on sa kung ano man yung ending or maybe separation na nangyari in the past. With the Two of Wands, nagpo-focus ka na lang dito sa mga plano mo. With the Lovers, maybe nandun pa rin yung gusto mo or hoping ka pa rin na magkaroon ng partnership, relationship. It could be with the new person or with the past person. It doesn't matter. So, nandun pa rin yung pag-iisip mo regarding this bagay. And with the Star, hindi mo pa rin naman sinasarado yung puso't isipan mo regarding sa pag-iisip dito sa bagay na to. Especially with the Page of Cups, kung may children na involved dito sa connection ninyo. Especially with the past person. So, hindi mo pa rin completely sinasarado yung pag-iisip mo dito sa bagay na to. Pero, nandun yung, of course, hindi mo pwedeng expect at hindi naman pwedeng isip lang ng isip regarding the past. Nandun yung tinatry mo na mag-move forward. Yung iba nga sa inyo naka-move on na eh. Kaya nga parang ang mas iniisip mo na lang dito is yung mga plano mo in the future pa. So, pagdating sa person na kakonect mo, who is this person? For the sign of Leo, please. Spirit guides, angel guides. For the sign of Leo. For the sign of Leo. For the sign of Leo. For the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. For the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Okay. Leo, please, spirit guides, angel guides, isang card. Isang card pa for the sign of Leo, please. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Okay, thank you, spirit guides, angel guides. Okay, this person na kakonect mo, the sun is here. So, nakikita natin, Leo, itong person na to is, nandito siya, no? Gusto niyang maging masaya and, nagfo-focus naman din talaga siya doon sa mga bagay na makakapagpabigay ng happiness sa kanya. The Queen of Cups and the Knight of Swords. Yan, the Justice card. Unfortunately, nakikita natin yung pag-iwas, paglayo sa inyo nitong person na to. Ayan. Pwedeng may marriage na involved dito sa connection na to. Pero, mas nakikita natin yung pag-iwas, paglayo na itong person na to. Kasi nga, ang bagay na iniisip niya is something na makakapagpasaya sa kanya. The Hanged Man is here. May mga, actually financially, wala akong nakikitang, kung may child or children na involved sa inyo, no? Financially, pwedeng hindi pa niya kayang magbigay or mag-provide dito para doon sa mga may anak. Pero yung iba, itong person na to kasi medyo happy-go-lucky siya kasi ngayon eh.
wala naman children, okay lang yan. Wag ka dun mag-focus. Nakikita lang natin financially hindi siya okay. Parang, ano lang siya, ine-enjoy niya lang kung ano yung meron sa kanya and yeah. Emotions, ano yung emotions yung dalawa ng person na to? Spirit guides, angel guides, please tell me for the sign of Leo, please. For the sign of Leo. Okay, emotionally, you do have here the Six of Cups, Three of Swords, Seven of Cups, and Six of Pentacles. Ayan, nandun na yung kagustuhan mo makapagtulungan itong person na to with the Seven of Cups. Nag-worry ka. And with the Three of Swords, I feel like nandun pa rin yung pain or sakit. Sabihin na natin naka-move on ka na. Pero you want some kind of explanation with the Six of Cups. Parang gusto mo ng explanation mula dito sa person na to. Or yun nga, kung may anak kayo with the Page of Pentacles, parang gusto mo nang malaman or gusto mo magkaroon ng ano ba ang masasabi niya or ano bang dapat gawin, of course, with regards sa child. Hindi naman pwedeng ganun, 'di ba? Na basta na lang siyang parang naglaho, parang bula na wala lang. Siyempre, kailangan isipin niya rin kung paano yun sa mga bata if there's a child na involved. But yeah, this past person, you really worry about the future, might be future mo or future ng mga bata or mga children for you. So, alamin natin kung ano emotions ng person ito for you. Anong emotions niya for you? Okay, wait lang guys ha. Emotion niya para sa'yo is the Nine of Pentacles and the Tower. Unfortunately, with the Tower, nakikita natin na medyo nag-end na. The Ten of Cups, the Judgment, and the Magician. Honestly, etong person nakikitaan ko siya ng immaturity and at the same time, masyado siyang nag-enjoy na ang iniisip niya lang sarili niya. If you're dealing with someone na may children na involved sa inyo, unfortunately, I feel like this person is your karmic person. Hindi mo siya deserve. Like, naging part lang siya ng buhay mo to teach you a lesson. You deserve someone who is more better kesa dito sa person na to. The Ten of Cups, nakikita natin with regards sa family and the Judgment. Wala kasi ako nakikita ditong dito sa person na to pag-aalala, parang ganon. Kasi alam niyang kaya mo 'di ba? Kung may anak kayong dalawa, I feel like itong person na to, feeling niya kaya mo yan. Parang ganon. And ayaw niyang maging involved dito. Kasi nga parang ang energy nito, yung finances or yung money niya is kulang pa dun sa mga pleasure or something na makakapagpasaya sa kanya. So, medyo immature nga yung nakukuha nating energy sa person na to. And you don't deserve this kind of person. You deserve someone better. You deserve someone better. And, I mean, kahit hindi particular person, but you deserve to love yourself. And ito person na to, nakakasagabal siya sa'yo. Okay? So, in the future, what's in the near future? What is the message in the near future for you? Spirit guides, angel guides for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Seven of Pentacles, the Knight of Cups, and the Ace of Cups. I can say new love, new person, paparating sa'yo. With the Seven of Pentacles energy, sobrang tong person na to ina-admire ka niya. Pero yung iba sa inyo pwedeng iwasan or lumayo kasi nga pwedeng nandun na yung takot pagdating sa love or pwedeng hindi ka na kasi para mag-invest pa pagdating sa love dahil nasanay, maybe yung iba sa inyo nasanay ka na ikaw lagi pagdating sa mga relationships or sa love yung nagbibigay ng effort or ng sabihin na natin pwedeng money, financial na usapin, ganun Pero hindi kasi ayaw mo na, parang ganun, nakakapagod na. And you just want love. Kaya lang, the problem is,
nakakapagod din na magmahal tapos ang ending, ikaw din naman yung kawawa dahil pagkatapos mo ibigay lahat, ikaw ay, let's say, Seven of Swords, iniiwan. Especially if you are the babae dito sa connection, but of course, open naman to sa LGBTQIA+. O open naman to sa any gender, kahit ikaw ang lalaki or babae. But sa nakikita natin dito, once na parang nakuha na yung mga bagay na gustong makuha sa'yo, etong person na to wants more. 'Di ba? And pag naghangad siya ng more, yun na yung nagiging problem. You do over the Four of Wands. And tell me more about the Four of Wands, the Page of Cups. Yan. Para dun sa mga may anak. Well, don't worry about the child. Nakakita tayo ng new beginning pagdating sa child. I can see new journey at magandang future, magandang mas stable na career or mas stable na child. Basta parang i-boast mo lang yung pagmamahal mo towards the child kasi nakikita natin na magbubunga yung mga pinaghirapan, yung mga pagmamahal na binigay mo towards the child. So, regardless kung itong sabihin na nating ex-partner mo is nandyan pa sa buhay niya or wala na, don't mind it. Just focus on the child kasi nakikita natin magiging mas maganda yung buhay niya. Actually, lalo pag wala na itong person na to. Kasi with the King of Swords at saka the Eight of Swords, nagbibigay lang din naman ng stress sa kanya ito. Kumbaga, hindi nakakatulong pagdating sa health ng pareho sa inyo itong presensya ng taong ito. Kasi sa halip na maging mas better siya pagdating sa kanyang buhay niya, no, sa schooling niya or what, hindi mas nakakaapekto pa yung presensya ng person na to. And nagiging parang lumalabas as toxic na para sa kanya. At mas maganda kung ila-let go na lang kesa pipiliting magstay or ayusin tapos ang ending, ang kawawa ay siya. Okay, so thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.